Hi guys! Happy Tuesday! Today is the day na po na si Lito mag-alis dyan sa Pilipinas. Nasa airport na po siya ngayon. Sana lang talaga bukas pagdating niya sa Amsterdam, hindi na-check yung bagahe niya. Kaya may mga suman nga doon. Hindi lang sana si Lito mabadlak bukas. Kaya sayang ko yung mga groceries sa akin guys. Excited pa man din ako makain yung suman. Sabi pa nung ate ko dyan sa Maynila, mabuti pa yung suman, makadating na Netherlands. Siya daw, hindi. 2 kilos good yun na chocolate moron, guys. Tapos i-freezer ko nga lang bukas. Kaya maglinis din po tayo ngayon dito ng konti, ng pawaw naman bukas si Lito pagdating sa bahay. Magnilaga din ako tonight. Kay bukas gusto niya pagdating niya may sabaw na ulam. So, yun yung lunch niya. Nagbiro nga si Lito. Sabi pa niya, ihanda mo na dyan yung iPhone 14, ha? Yun yung gusto niyang ibigay ko sa akin pagdating. Sabi ko, walang pera. iPhone 14 talaga? Wala, kay kamahal ng iPhone. Igala ko na lang siya dito sa City Center. Pero kay joke-joke niya lang yun, guys. Happy na yan siya na makapunta lang siya dito sa Holland. Lalong-lalo na kay spring season na nga po. Nagtingin-tingin na nga ako yung mga pupuntahan namin na may mga tulips na. Pero kay parang March 28 yung open pa doon. So puntahan po namin yun. Iba talagang nagagawa pag may mga paparating na bisita guys. Kaya napapa-general cleaning tayo. I-steam ko po ngayon yung mga anik-anik dito sa bahay. Para bukas po pagdating ni Lito, malinis yung bahay. Para malinis talaga bukas. Pati mga upuan, steam din po natin. Natapos din dito sa guys. Baba ngayon, po ako ng mga damit sa taas tubig. Kaya andun po yung mga damit namin, kailangan pang tupiin. Ibukas si Lito kaya nandito na. Nandun yun sa niya bed. So punta po tayo sa taas. So dito po si Lito matutulog ng 3 months guys. Itong bed na po na to, pwede pa to siyang medyo palakihin. Pero tatanungin ko pa bukas si Lito kung okay na to sa kanya. Kapag hindi, palakihin po namin. Pero na to siya, malaki na. Kasi mag-isaman lang siya dito sa taas. Dito po din dati yung bed nila ni nanay. Nung nandito din si nanay ng almost 3 months. Pero kayo siya man lang dito mag-isa. Hindi na namin binuksan yung 2 bed. So isa lang. Pero kayo nga bukas tanungin ko po siya kung anong gusto niya. Kung gusto niya ba niyang mas malaki or okay na to. Kaya kailangan matupi ko po ngayon to dito kay bukas pagdating niya kadaming mga dito anik-anik sa taas. Yung mga lang po nilabhan ko ha. Yung ibang laruan nalinis ko rin naman. Kalawak good nitong namin dito attic or 3rd floor namin. Solo to ni Lito bukas dito. Ay si Marcel pala nandito din po kaya bahay man lang yan siya. So dito silang dalawa. Pag nasa work po ako tapos yung mga bata nasa school. Excited na ako guys. Na bukas nandito na po si Lito. May makasama na rin ako kapag day off ko. Kasi Inday po diba nandyan sa Pilipinas. Si Zunina's World naman kalayo ng bahay. Hindi kayo masyadong magkita. Kaya parang siya din yung nag-aatid sundo sa mga bata. So ngayong off ko, wala ko ibang ganap po, maglinis lang din po ng bahay. Pero next week, baka mag-city center kami ni Lito kapag nandito na po siya, kaming dalawa lang. Kayong off ko nga lang, Tuesday tsaka Sunday. Pag Sunday, kaming pamilya man, kasama na namin siya pag maggala kami. Kasi sa mga darating na linggo din po, mag-o-open na yung mga theme parks po dito. Kaya mag-spring season na nga. Tapos na yung winter. Check pala natin yung flight ni Lito guys, kung nasan na. Minomonitor ko kasi sa flight radar eh. Ayan guys.
Nasa Alapaa pa rin po. So, yung dating niya sa Singapore, alas 8 ng gabi. Tapos, yung alis nila from Singapore to Amsterdam, alas 11. Tapos, bukas sa Holland time, yung dating niya, mga 6:55 or 7 a.m. So, si Marcel niya, mag-alis din po ditong maaga. What time you're going to leave tomorrow, babe? 6:15. 6:15? Okay. Ay, siya man lang magsundo bukas kay Lito. Mas na-excite ako lalo, guys, kasi yung sa mga dala niya pong Pinoy foods. Tawa nga ng tawa si Marcel yung sinabi ko niya, yung dala nilitong damit kunti lang. Wash and wear na lang siya, guys. So you're excited to get the Philippine food but not to see your brother? Well, I'm also excited to see him, but also because of the Filipino foods that I will get tomorrow. Are you excited also? For your Cloud9? Yan po kasi yung sinabi ni Marcel. Si Lito hindi ko susunduin kapag walang Cloud9. Ang ginawa ni Lito, guys, kadaming Cloud9 yung binili nila. 20 kilos of Cloud9, 5 kilos clouds? Maybe? No, then you can stay here. Yan lang talaga yung isa sa request ni Marcel. Kalimutan na ang lahat, wag lang ang Cloud9. Guys, landed na po or nag-arrive na yung flight ni Lito sa Singapore. Ayan tinitingnan ko po kasi sa flight radar yung niya, flight. Tapos, sinid ko na rin sa kanya kung saan gate siya magpunta. Kaya magsakay din kasi yan siya ng Skytrain from Singapore to Amsterdam. Sa ibang terminal po yun. Pero kagandahan po sa Singapore, kaya hindi ka na maglabas ng airport kapag yung flight mo connecting or mag-transfer ka. Kasi sa loob po mismo ng nila airport, may Skytrain na doon. Tsaka mabilis lang po. Siguro mga 3 or 5 minutes nandun na yun si Lito sa kabilang terminal. Terminal 2 po kasi yung niya. Arrive. Diyan sa Singapore. Pero kay may 3 hours nga siyang layover. Sabi ko sa kanya, mag-picture-picture siya dyan sa airport. Kasi kaganda po ng Singapore airport, guys. Parang sila nga, yung isa sa pinakamaganda tsaka pinakamalinis na airport sa buong mundo. Maya-maya mag-message na yan si Lito. Sabi ko kasi sa kanya, pagdating niya sa Singapore, mag-connect siya kagad sa wifi. Kaya isisend ko sa kanya kung saan gate siya. Minsan kasi, mahirapan ka ding tingin-tingin doon sa mga screen or monitor kung saan yung, kung saan gate ka pupunta. So, para mas mapadali po, minonitor ko yung flight ni Lito from Singapore to Amsterdam. So, nakita ko na kung saan gate siya dapat magpunta. Kaya, sinend ko na po sa kanya kanina yung screenshot. So, hindi din yan siya mahirapan pag sakay niya ng train. Maglagay pala tayo dito ng mga pinabugasan, guys. Yung mga bata po, mag-uwi na yan maya-maya. Hindi ko nga alam kung si Matthew mag-recruit pa naman niyang kaklase. Kaya kahapon doon siya sa isa niyang kaklase na nakipag-play date sa kanya. Alam niyo, next month, si Matthew invited na naman po sa party. So, okay po si Matthew sa mga ganyan. Lagi siyang invited sa mga birthday ng mga kaklase. Grabe ang natin dito pa-lighting, guys. Dito po ako sa CR kaya nagsalang ako ng labahan. Nagsalang ko ng labahan din nung Sunday. 2 salang. Pero kailangan na maglaba agad. Tingnan nyo naman, wala po kaming labahan ngayon dito. Para bukas pagdating ni Lito, maliwalas dito sa CR. Lagay natin to sa dryer kaya para din kaagad. Dry. O matuyo. Kagisin natin ngayong araw, guys. Kadami ko din natupi kanina. At saka din po ako ng mga damit nila Mila at Matthew. Nag-declutter yung mga hindi nakasya kay Mila. Tinago ko na kayo. Papadala ko rin po yan sa Pilipinas. Pagbalik ni Lito. Tapos yung mga sapatos ni Matthew. Kaya may pamangkin nga po akong lalaki. Mga 6 months ata. So, sakto si Matthew, may mga sapatos na pinagliitan. Kadami nga. Ang iniisip ko nga, ko na lang sana, ibalik-bayan box. Pero kaya sabi ng kuya ko, ipadala na lang daw kay Lito. Tapos yung ibang damit pa nila. Snack time na naman. Ano gusto niya? Ano gusto mong snack, kuya? Chip, yeah. Ito? Ay, spicy. Gawang ko po sila ngayon ng Doritos snack. Gusto mo ka?
ka pa. Akala ko ito yung gusto niya. Ito pala guys. Masarap din to eh. Cheese. Bukas na, nandito na si Tito Lito. Nandun na po ngayon si Lito sa boarding area. Yung flight pa, Amsterdam na guys. Pero parang maglibot-libot din siya ngayon sa airport daw muna. Kasi malaki po yung Singapore airport. Tapos parang gusto niyang malibot doon. Eh, may 3 hours siyang layover. So may time pa. Ano po? Wow! Mila, ilagay mo na dyan yung jacket mo na. Gusto mo din ito, Mila? Yeah? Ito. Gusto mo? Ito? Guys, nakita ko pala ngayon yung kay Duterte. Yung pag-arrest sa kanya. Kawawa, no? Katanda na rin kasi. Bukas o mamaya madaling araw yung dating po ni Duterte dito, guys. Mama, weet je wat iets grappigs was? Er was iets in de auto, iets heel grappig. Ano man? En toen had papa dat in de auto verteld, weet je wat? Ano man? Ay, gusto popcorn? Maar toen zat papa in de auto en toen ging papa post brengen. En toen zei papa, ik ga even je post brengen tegen mijn knuffeltje. En toen, ja! Ja? What the heck? En toen was er en dat knuffeltje. That's grappig. Wala ng popcorn, Manang. Anong gusto? Jawel, maar ik zie 2 blauwe vakjes. Ay. Ay. Pili mo. Ano, wag lang. Walang popcorn. Gusto mo yan? Sige, bigyan ko kayo. Ilagay mo na yung jacket dun sa lagayan. Kuya, ready na dito bukas sa pagdating ni Tito Lito. Nak, malapit na si Tito Lito magdating dito bukas. Pagkatapos niyo sa school, nandito na siya. Mag-play kayo bukas sa garden? Kumusta sa school? Hood, anong ginawa niyo kanina doon? Spelen. Anong nilaro niyo? Verstoppertje. Okay. Ikaw, kuya, anong ginawa niyo sa school? Anong ginawa niyo sa school? Ei maken. Ha? Ei maken. Gawa kayo ng itlog? Okay. Waar het kuikentje uitkomt. That is mooi. Nagkagulo na good dyan sa Pilipinas, guys. Dahil sa pag-aresto kay Duterte. Yan talaga sa atin pag mga politika. Yung pag ako yung nasa pwesto, lagot ka sa akin. Kawawa lang. Kaya may edad na nga kasi. Sabi nga ng kaibigan ko, sayang hindi nagsabay si Lito tsaka si Tatay Digong. Private jet kasi yung yung sinakyan ni Duterte. Si Lito mo kay Singapore Airlines. Hindi talaga sila magsabay, guys. Baka nagkagulo sa isang eroplano kung si Duterte hindi nag-private jet. Ano po? Ano yan? Oh, chef. Itong isa dito, guys, muntik na naman mag-invite ng kaklase niya. Buti na lang nandun si Marcel kanina, sinabihan ko siya na hindi pwede kay si mama mo nag-general cleaning na sa bahay. Mama, maar toen hadden we zo'n dingetje, een bordje. En die moesten we vouwen zo knip, knip, knip. Ja? En kijk, toen was er zo'n hoofdje met een piepklein mondje en een paar oogjes. Oh ja? Dus heel Grappig. schattig. Ja, grappig. Pero kay sino yung gusto mong i-invite kanina? Bert-Jan. Si Vaicha. Hindi pwede na kayo. Naglinis na si mama sa bahay. Next time na lang. Next week, okay? Okay? Gupitan kita na. Gusto mo? Vandaag? Opo, gusto mo? Maar er komen nog koude dagen. Yun lang. Maglamig na daw dito, guys. En mama, ik kan toch ook wel in de zomer? Sa zomer na lang kalbohin kita? Ja. Gusto mo yun, kalbo? Sige. Alam mo kung anong kalbo? Kou? Nee. Nee, niet kou. Niet kou. Hindi daw kalbo, Dan guys. zie ik er gek uit. Pasok! Ganyan po pag si Mila mag-CR, tapos papasok niya sa bahay, magkatokyan muna siya. Pasok! Come here. Nandito na yung mo, fresh tea. Ook? Nee, dankjewel. Dat is lief van je. Excited na si Mama bukas sa pagdating ni Tito Lito kasi madaming pagkain yung dala ni Tito Lito. Maar wat? Cupcakes. Yung pakain ko po sa kanila, fudgy bar, lemon square, tapos iba pa. May Edin cheese nga din, guys, kaya nagpabili din po kay Lito. Tsaka,
Graham. Graham. Mag-mango float si mama na. Gusto mo yun, di ba? Mango fruit. Opo. Ano yung dala mo? Cucumber. Cucumber. Anong gawin natin dyan? Goed dat ik het weet, hè? Ik wil deze. Gusto mo yan? Sige, buksan mo. Maar goed dat ik het weet. Ayaw na niyang chips. Kay gusto niya ito. Po. Maar goed dat ik het weet, hè? Opo. Cucumber. Po. Cucumber. Ito, Mamila. Buksan mo, tas hugasan mo doon, okay? Gaat Mila die helemaal opeten? Ubusin mo daw yan, nak? Na ito? Mama, you help pa? Opo. Mama, you help pa. Mabuti tong batang to, guys. Kaya ayaw ng chichirya. Nou, chef, Matthew? Ah, Mila. Alsjeblieft. Pakita mo nga sa kanila. Ik wil die gaan wassen. Oh ja, tumahugasan mo. Okay na yan. Maar mag ik laten zien hoe ik chipjes ga eten? Deze? Tamar. Si Matthew din daw, guys. Tingnan nyo kung paano niya kainin tong ano niya. Chips. Tamar, kain na. Wow! Ay, nak, pwede palagay sa kukas. Thank you. Yung upan mo po dito, ha, ibalik. Thank you. Balik natin to sa plastic kay sayang pag nasira. Ilagay mo na yan dyan, nak. Utusan na yan siya, guys. Maar een soort dingetje is toch op het dak, toch? Nag-uusap yung dalawa dito, guys. Ja, daar, boven. Over de straat. Parang nagsasabuatan na naman sila na may gawin sila doon sa garden. Anong pinag-usapan nyo? Ja, dat is een dingetje op het dak gegaan. Ano yun? Zo. Now, Sheikh. Sino nagtapon? Ikaw. Pasyaway. Andun do yung pistol nilang laruan sa garden. Nandun sa taas. May bubong. Kay tinapon itong isa. Oké, bal die ging ook op het dak gooien. Now, Sheikh. En toen ging hij toen weer af. Di wow. Echt wel. Wala na. Puro na mga laruan dun sa bubong. Echt boebom. Maar wanneer ga je weer eens een keertje met je droom? Miss mo na si Drowny. Pag maganda yung panahon, paliparin natin si Drowny. Okay? Kailangan pala yung ni-charge ni mama na. Bukas na lang pagdating ni Tito Lito para makita niya din si Drowny. Excited na yung pagdating ni Tito Lito. Anong na-miss mo kay Tito Lito? Nak, parang 4 years or 3 years na kayong hindi nakita ni Tito Lito, no? 2 jaar. 3 year. Of 4 jaar. Yung last nilang kita kasi ni Lito, 2021 nung umuwi kami. Almost 4 years din po. Magulat bukas si Tito Lito, matangkad ka na. Anong na-miss mo kay Tito Lito? Tito Lito. Oh. Maar hoe klein was ik toch toen Tito Lito was? Nung nagkita kay Tito Lito, 3 years old ka or 4 year? We gaan staan. Or 3 years old ata to si Matthew. Oh. Dan gaan we staan. Gusto niyang i-check yung height niya, guys. Kaya para daw bukas sa pagkikita nila ni Anolito. Oh. Wala, grabe na. Dito ka na kay mama. Maar nu ben ik als dus... Nung nagkita kay Tito Lito, dito ka pa lang. Bukas, pagkita niyo, dito ka na. Tapos sa susunod, dito ka na. Mama, ook precies bij die streep. Opo. Oh, big boy na kasi ito eh. En nu ben ik heel groot. Magulat mo kasi dito, guys, na matangkad na po si Matthew. Nee, dan ga je zo. Boom! En nu praat ik ook al heel anders. Opo. Pati daw yung boses niya nag-iba na. Ik is zo bij mama. Toch? Opo. Ngayon? Met je kijken. Mama, ik heet wat Kelvin wordt. Dus een soort Usap-usap yan sila. Maya-maya. Magano na yan. Dulo. Guys, dumating na po yung result ng uterus ko. Diba, nagpa-check ako ng mga nakarang linggo. Pag mag 30 years old po kasi kayo dito, automatic, invite kayo ng dito, clinic, para ma-check yung bar mother nyo or yung uterus. Wait lang na kayo, nandito yung ni Mama result. Basahin natin, no? Pero kay Dutchman to, sabihin ko na lang sa inyo mamaya.
Okay. Low daw yung risk ko sa, cancer sa uterus. Wala din daw kailangan na mga check-up kasi okay man yung result. Wala daw silang nakitang HPV. Check ko mamaya ito sa internet. So makaka-receive po ako ng bagong invitation after 5 years. Buti na lang. So okay po yung result, guys. Pagkatapos natin manganak ng 2 bata. Tsaka ganito din po kasi talaga dito sa Holland. Pag about sa health, priority yan nila, yung i-check ka. Meron nga yan sila dito, yung pwede ka ding magpa-check yung sa buong katawan mo, lahat-lahat na po. Pero, kailangan mong bayaran yun. Kumbaga, on risk mo yun siya. So, kailangan, ikaw mismo yung magbayad. Hindi yun, i-cover ng insurance po dito. Para yung kailangan mong bayaran, 1,000 euro something, or malapit-lapit 1,000 euros. Kaya chinik po yan dati. Kaya parang gusto kong magpa-check sa, sa clinic dito. Parang private clinic siya. Tapos, i-check yung buong katawan ko, kung okay ba, kung walang problema. Para maiwasan nga po yung mga sakit-sakit. Pero kayo, hindi man covered ng insurance. So, hindi ko nagawin, guys. Kaya kamahal, 1,000 euros. Magkano na yun sa atin? Almost, or more than 50,000 din yan. So, ayan. Kaya na-check man tayo. Wala mong problema. Buti na lang din. Thank you, Lord. Parang nag-message Lito. Andun na siya sa boarding area, guys. From Singapore to Amsterdam na. 14 hours po in total yung flight niya na yun. Kaya sabi ko sa kanya, umihi muna bago mag-take off yung plane. Kanina pala yung flight niya from Singapore to Manila, wala po siyang katabi. Kaya diba, napa-early yung flight na kinuha niya instead na 7 p.m. 5 p.m. yung kinuha na niya, kaya maga nga siya sa airport. Pero kayo, wala po siya kaninang katabi, so mas maganda kasi nga, hayahay siya, tsaka kagandahan po sa Singapore Airlines. Kasi malawak din po yung nila, mga paupuan doon, kaysa sa KLM na nasakyan din namin dati ni Marcel, mas crap ba? Baga medyo hindi malaki yung space, si Marcel pa naman kahaba ng paa. Kaya next time na mag-uwi po kami sa Pilipinas, Singapore Airlines din po ulit yung kunin namin. Tsaka masarap din po yung mga in-offer nilang mga pagkain. Bukas makalaro na yan nila si Lito. Parang magsabay pa bukas si Lito tapos si Duterte mag-arrive sa airport, guys. Kay same po sila ng time ng pag-alis dyan sa Pilipinas. I mean si Lito sa Singapore mga 11:00. Dyan din sa Pilipinas si Duterte ata umalis mga ganyang oras din. Or 10:00 ata. Dito po sa Holland yung paglilitis kay Duterte, guys. Dito po kasi lahat ng mga international na mga kaso, halimbawa katulad niya ng si Duterte, yung mga matataas po na officials na may mga ganyang kaso o kinasuhan ng ICC, dito po yan sila nililitis sa Holland, guys. Kasi yung Netherlands po, yung isa sa pinaka-democratic na bansa. Nag-decide po yung iba't ibang bansa na yung Netherlands yung mag-host nga, hindi man mag-host pero yung parang magiging international court. Ganon. Kasi yung Holland nga po, very democratic din po yan sila dito. Tsaka para fair din po sa mga nililitis na mga leaders, wala din po kasing papanigan ang Holland, guys. Lang talaga sila, ibabase lang yan nila sa mga ebidensya, kung anong kaso din. Kanina nga tinanong ko din si Marcel, sabi ko sa kanya, what if hatulan si Duterte ng guilty sa mga nga dyan sa Pilipinas o yung inakusa sa kanya ng ICC. Ang sabi ni Marcel, mostly daw sa mga guilty na nahatulan, hindi na daw nakakabalik sa bansa, guys. Kaya parang kinabahan din ako para kay Duterte. Sabi niya, lahat ng mga nahatulan, dito na daw din yan kinukulong diretso. So hindi na nakakabalik sa bansa. Hindi lang natin alam yung kay Duterte, guys, ha. Yun lang naman yung nasaga po kay Marcel. Pero matagal na rin niya na areswaran di Duterte, di ba? Pero alam mo sa totoo lang, kung hindi hinayaan din yan ni Marcos na mangyari, hindi man yan si Duterte madadala, guys. So ang lang sa atin kasi talaga, politikahan din eh. Basta abangan ko na lang din po bukas yung yung balita about sa pagdating ni Duterte. Tapos ni Lito.
Naawa lang talaga ako kanila kay Duterte. Yung itsura niya, yung natutulog siya. Hindi ko katanda na. Yung dati ga din na final ni Ninoy Aquino, yung about sa Scarborough Shoal ba yun? Yung laban sa China. Nanalo din po tayo niyan guys. Nasa atin po yung ano na yan, yung karagatan na yan. Pero alam nyo naman mga Chinese, walang kinikilalang batas, kundi yung sa kanila lang. Kahit pag mamayari pa natin yan, talagang inangkin nila yung ano na yun, no, karagatan. Kawawa nga din yung mga mangingisda natin eh. Pero kay dito nga po din yan. Pero kay sure talaga ako bukas, madaming mga supporters ni Duterte ang magpunta doon. Good luck na lang sa ating Tatay Digong guys. Lapit na tayo matapos dito. Good luck na lang bukas din kay Lito pagdating na may mga nakasampay dito. Buti na lang din kay kanina na ano ko na tupik ko na yung kadaming mga nasampay ko ng mga nakarang araw. Kaya medyo okay na rin naman dito sa ano niya, higaan. Yun nga lang. May nakaharang bukas pagdating niya. Pero okay lang yun. Diretso ko din to bukas ano, sampay. Okay na siguro to. Dito natin ilagay guys. Kaya para may space din sila ito pagdating. Ayan. Yun lang. Nalaglag pa tong Spider-Man ni ano. Milang lang.